Nanalo nga ang Gilas. Kung makikita niyo yung laban sa Iran, kasi mga ano lang yung pinanonood ko, yung mga YouTube short, ano lang, yung mga highlights. Kasi hindi naman tayo binibigyan ng live. Makikita niyo yung wala silang mata for distraction. Simula Iran, China. Kahit sila medyo natatambakan, walang mata sa distraction. Parang nakapokus sila dun sa gutom na manalo. Saka napakaganda, no, na nag-change ng coach from down to enough, binibuild up sila ng Panginoon. Parang Book of Joel na nagbigay ang Diyos ng mga salot, but nagbigay din ang Diyos ng solusyon. Kaya sa umaga nito, didiscuss natin yung invasion, consecration, saka po yung tinatawag na invasion, consecration, then yung cure na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Restoration. Invasion, ulitin ko po, consecration. Ano ba yung consecration? Yung parang imbitasyon ng Diyos na maging mapagsisi ka. Then, yung restoration. Paano ma-restore. Gusto kong balita rin sa inyo na nag-declare na ng war ang Israel ngayon. Kahapon yata si Netanyahu. Kung kayo aware sa nangyayari sa daigdig, part po yan ng mga last days. Alam niyo po ba yung pinag-declare niya ng war? Yun po yung Battle of Gibeons and the Amorites. Yung lugar na yun, yung Gaza and Israel, yung lugar na yun, doon po yung nagaganap. Yung Israel kasi, yan yung promised land talaga na pinangako kay Abraham. Pero yung nagaganap na giyera ngayon, yun yung giyera pa ni Joshua chapter 2. Alam niyo po ba yun? Kaya yung Gaza na ito, may plano ang Diyos na talagang ipakita sa atin yung mga last days. We are living in the last days, sabi na, agree po ba kayo? Pero sabi nga po ng mga reformer, no, we are living in the last hour. Kaya kung hindi ka pa magpe-prepare, kung hindi ka pa talaga decided na mag-consecrate ng buhay mo sa Diyos, baka huli na ang lahat. Kaya natatakot din ako na nasa celebrative spirit tayo because may mga golds tayo. Baka biglang dumating ang Panginoon. Yun eh. Kasi sabi nga sa Matthew 24, 2 Timothy chapter 3 and 4, and look, na talagang sa panahon ng celebration, pagkakasalan, panahon ng nag-i-enjoy yung mga tao, ay darating ang ganito. Kaya dapat prepared din po tayo. Okay po, ready na po ba kayo? As I said, locust is a symbol of invasion. Actually, sa chapter 1, 3 chapters lang po ang Joel, at kahit kailan hindi po binanggit ng Joel sa mga aklat ng buong Biblia. Talagang ito, ang hint lang dito, panahon ng Judah, panahon ng... Ang nagbibigay ng hint dito sa kanya si Amos. Ganito po pagbabasa ng tinatawag na minor prophets. For example, ang inyong Kuya Amado, ang Elder Amado natin, na-discuss na sa inyo yung Book of Jonah. Hindi magiging kumpleto pag intindi nyo sa Book of Jonah, pag hindi nyo binasa yung Nahum. Si Kuya Amado na rin ang bahala to sa Nahum. Kasi, ganun po ang minor prophets, magkakahinti yan. Joel, hindi mo maintindihan pag hindi mo binasa yung ibang book din katulad ni Amos. Hindi maintindihan yung time nila, sa panaganap ito, kasi hindi nila minimension ito. Ganun po ang pag-aaral ng minor prophets. Hindi ibig sabihin ng minor prophets ay mahinang klase sila, mas malakas si Ezekiel, si Isaiah, si Jeremiah, at si Daniel, sila ay mga propetang. Ang ibig lang sabihin ng minor prophets, kakaunti ang mga isinulat. 3 chapters lang. Ibig sabihin na para isang message lang na tumayo si Pastor Ariel, ganun lang. One message, at sinusulat lang nila yon. At yung message na yun ay very powerful hanggang sa panahon natin ngayon. Without much further ado, ibig sabihin ng Joel is Joel means the Savior is our God. Kaya nga Joel. God or Jehovah is our God. The Savior is our God. As I said, locust is a metaphorical illustration for invasion. Pastor, what is invasion sa Tagalog?
Ano ba yung invasion? Halimbawa, yung mga langaw biglang pumasok sa bahay mo at malinis na malinis ka. Ano pakiramdam mo pag pumasok yung langaw? Langaw na lang kasi yun ang ilustrasyon natin sa bahay. Wala tayong balang dito eh. Sa probinsya, alam niyo po ba na pag nag-harvest ang mga manok ng sweep at yolk cords na malapit kay Langandis, ayaw namin ng season na yun. Doon marami kaming manok na makukuha kahit saan-saan. Kaya lang yung lahat ng langaw, naghahanap ng bahay. Kaya minsan, yung mga bahay namin doon kailangan merong screen dahil i-invasion yung ano mo, yung lugaw mo, yung kinakain mo. Yung tawag sa invasion. Literally speaking, chapter 1 is the invasion of the locust. Talagang totoong may locust. Pero pagka eschatology ang pinag-aaralan mo, sinum up ng chapter 2 at chapter 1 at chapter 3, eschatology means last days. Yung locust na tinatalakay dito ay Armageddon. Ito yung last days war. At nagaganap na nga sa panahon natin ito. Yung mga bilang ng mga sundalo ay parang mga locust. Pag tumaan sila parang apoy, it will annihilate you. It will destroy you, destruction. Kaya yung metaphorical use dito ni Joel, totoo may nangyaring mga balang. Alam niyo ba yung balang? Nakakita na ba kayo ng balang? Locust, nakakita na ba kayo nito? Masarap ito, kinakain ito sa Thailand eh. Oh, sa Leviticus, pinayagan sila ng Diyos na kainin ito. Hindi pa kayo nakakain nun, ako din. Locust. Ito yung balang, yung maingay ito. Imaginein mo kung billion ng bilang nila. Ganun yan eh. Hindi naman to million, billion yan. Maingay na maingay at dadaan sa hardin mo, ubus ang hardin mo. Walang green na matitira. That's the picture of destruction. Destroys everything. Yun po yung kasalanan, it will destroys everything. People under curse, their lives in the future, they will be destroyed and everything in their lives. Sabi nga, there's no peace for the wicked. The fields, the grains, the garden, the trees, ito po yung picture ng locust. May invasion. Kaya mga kapatid, dapat talaga tayo ay aware sa last days o last hour. Ang mga tao ngayon, hindi na kayang i-distinguish ang mali at tama. Hindi nila alam yung black and white. Ang culture ngayon, parang we are accepting what is wrong at tinatawag natin sa kasalanan, laging sinasabi na naman ni Pastor Agilto, ang tawag natin sa kasalanan, weakness, shortcoming, kahinaan. Pero ang Diyos, ang tawag talaga sa kasalanan ay kasalanan. Which na may deserve ito ng judgment. Yun po yun. Yan po yun. It is also ang mga key verse dito ay Joel chapter 1 verse 4. Tingnan natin. And Joel chapter 2 verse 25 and Joel chapter 2 28. Babasahin ko sa inyo ang Joel. Huwag po kayong aalis ng Bible nyo. Ano pa sabi sa verse 4? Pinagsawaan ng laksa-laksang balang ang mga pananim. Kinain ng mga susunod ang mga natira ng una. Diba? Yun, matindi. Pinagsawaan ng laksa-laksang. Tapos chapter 2 verse 25. Ano ba sabi dito? Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalang katakot-takot na balang ng inyong pananim. From invasion to consecration. Ang consecration level meron ng pagpapala. And the restoration, chapter 2 verse 28. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki, babae ang aking mga mensahe. Ito po ay Acts chapter 4, Pentecost po yun. Pag nag-aral kayo ng eschatology, natupad na po yun, na ang Espiritu ng Diyos ay dumako sa inyong lahat. Kaya sa inyo may mga nagtuturo, may nakakasama ko sa communion, may nagsusupport sa church, may nagmamahal sa iglesia, yung spiritual gifts nyo ay ina-apply nyo, natupad na yun. Yun yung nasa Acts chapter 4. Si Joel ang nag-prophesy nun. At si Kristo Jesus ay dumating bilang pinaka-fulfillment ng lahat ng yon. Kaya ito ay very biblical ang book of Joel. So, magbigay tayo ng konting summary sa inyong pag-aaral. Salamat sa Diyos. Nasimulan na ng inyong elder Amato. Maganda yung book of Jonah. Natuwa po ba kayo? Parang hindi Natuwa ba kayo? Magpapabigo si Kuya Amato. Totoo, maganda yung topic na yun. Yung gusto ko yung Jonah na rin na yun. Yun kasi ang unang-una kong preaching.
nung ako ay tumungtong sa pulpito, the Book of Jonah. Kaya lang, timba-timba tubig ang lumabas sa akin doon sa nervyos. Naimbitahan pa kasi ako doon sa isang mission stream camp at ako yung speaker Sunday sa worship service nila. Ako ay 17 years old. Talagang hindi ko makalimutan ang book na yan. Locus is a catalyst. Hindi pa ako maalis sa catalyst. But a negative catalyst to send words of warning. Diba? Dudurugin ka nito, babaguhin nito ang lahat ng akala mong okay sa iyo. People of God, minsan sa mundong ito, kala natin kampante na tayo. I will use the word kampante. Ano sa Tagalog yung kampante? Complacent, parang okay na, ganito ang buhay, tanggap na ang kasalanan, tanggap na ang LGBT. Batas na yan sa Canada, sa Amerika, wag na wag mong aawayin ng mga yan, kukulong ka. May mga panukala, mga senador nating may feeling na okay lang daw ang divorce. Paghiwalayin na natin at ipasok na gawing tawagin na natin na kung may miss, may mister, may MX. Kaya kung bating ang tawag sa'yo si MX Boy Abunda. Sabi ko parang MX3. Alam niyo yun? Yun yung rights na hinihingi nila ngayon. Natawagin din sila na hindi kasi malaman kung mister o miss eh. Diba? Kaya tawag sa kanila MX. Kaya pag may nakita kayong bading, ang tinawag yung MX, tuwan-tuwa yun. Saka isang babaeng parang lalaki. Yun ang hinihingi ng rights ngayon. Kaya pag ito tinanggap na ng kultura natin, talagang we are living in the last hour. Aniwala po kayo. Sa Diyos, talagang pagkasalanan, kasalanan. Tinitimpla ng tao yan para mag-compromise sa sanlibutan. We walk to the pattern of this world. Sabi nga ng Romans 12, warning yan. Maraming tao ay nakikikompromiso kung ano uso ngayon. Ay gagawin din nila. Di ba kung ano uso ngayon, ginagaya natin. Kaya napakahirap. Na, kung ano mga katawagan, ginagaya rin natin. Ay na mali. Kailangan talaga sa Panginoon. Nagsisimula pa lang ako, summary, no? Talagang last hour na natin ngayon. So, ang Joel's appeal, makikita natin to humble before God. At pinasa sa atin yan, yung mahabang basahin na yan. Sabi nga ni Queen, Pastor, pauupin ko ba yung mga tao kasi ang haba. Sabi ko, hindi naman ipapako sa krus to, kunting tayo, hirap. Yan. Buti na nakatiis kayo na nakatayo. Ito yung Joel's appeal, to seek God's forgiveness. Because there is a terrifying days for the unrepentant people awaits. Totoo po yun, may terrifying day, may day. Ang tawag po ng terrifying day sa Biblia ay Day of the Lord. Kaya pag nababasa niyo ang Biblia na may Day of the Lord, araw ng Diyos, hindi yun yung kanta niyong this is the day that the Lord has made. Hindi po yun. Ang Day of the Lord, dito po uhukuman ang lahat. Yung lahat sa inyo na naapi, lahat sa inyo na nasaktan, lahat sa inyo na dinurog na sanlibutan ito, lahat ng ginawa ng krimen na hindi nakakuha ng justice, makakakuha ng justice. Sapagkat yung Day of the Lord is the pouring of God's wrath. At ito yung warning ni Joel, habang may panahon pa, i-consecrate mo ang buhay mo. Hindi abalang-abala ka sa daigdig na ito para hindi ka mamamatay. Diba? Diba maraming mayayaman na greed ng greed sa mga lupa, makikita natin, wala nang mataniman ang ating agricultural Department of the Philippines kasi ang mga lalakaran mo ay subdivision. Pumunta kayo sa gawin namin, nung araw yan, taniman ng tubo yan, yung hari na yan. Pero ngayon, because of the greed, nakalimutan ng tao na mamamatay din sila. Hindi sila makontento sa kakaprasong lupa, gusto nila hektarya. Sabi ko, ganito ang tao. At pag sumugod nga yung invasion, locos, walang matitira kahit isang green leaves doon. Yun yung larawan. People of God, listen to me. Matatapos ang daigdig na ito, ang lahat ng bagay dito sa mundang ito, kung walang eternal significance ang ginagawa mo. Kung sabi nga ni John Wesley, I will do everything with eternal significance. Pag walang eternal values, wala raw kwenta ang lahat ng ito. Mawawala ang lahat ng muhon sa mundong ito sapagkat masusunog, magkakalitong-lituhan ng tao. Mauubos ang tubig yan sa lawa ng Laguna, matutuyo dahil sa init at apoy na darating. Pero ang mga tao, hindi pa yan, matagal pa yan. Yun daw ang sabi ni 1 Peter, o 2 Peter,
Na pagka ang puso mo ay ganun, tagal pa yan, di mangyayari sa amin yan. Ay puso ka ng pag-ano. Napakahalaga na handa ang iyong puso na katulad ng isang babaeng buhay ang kanyang iliwan sa pagdating ng kanyang amo. Meron kang masisindihan. Kaya nga naglalagay tayo ng panindi diyan sa baba. Kailangan nag-aapoy ang ating mga buhay. Meron tayong zealousness for God. People, are you listening? Maraming tao na ngayon, ang kailangan lang to survive, mabusog, kumain, sumaya ng kaunti. Nakalimutan nila may kaluluwa sila. Kahit mag-impok ka pa na mag-impok ng kayamanan dito sa sanlibutan, napakaliwanag na ng sinabi ng Diyos na ang dapat mong impokin ay kayamanan sa langit. Totoo po yun. Doon wala akong uupahan. Uupa ko ngayon, lumipat na ako ng bahay for your information kasi nagre-renovate sa dati namin bahay. Takot-takot ng hirap ko nun paglipat, pero purihan ng Diyos, binigyan tayo ng lakas. Sabi ko, pagdating ko sa langit, wala na akong upa-upa. Titira na ako doon sa 144 kilometers square na yun. Hindi ko alam kung anong level ako lalagay ng Diyos doon. Umiikot lang naman yun. 4 square na yun. Ang langit po ay hindi bilog, hindi umuusok, square. Bibigyan tayo ng isang pwesto ng Diyos na walang upa, walang bayad sa Meralco, walang bayad sa kuryente. Amen po ba rin, Ate Mel? Sayang-sayang si Ate Mel, ang mukha. Naniniwala po ba kayo? Hinihintay ko yun eh. Gusto niyo na bang mangyari yun? Yes. Nagbuti pa si Kuya yung iba, wag muna, Pastor. Kasi marami pa kaming bakahan. Marami pa kaming ini-enjoy dito sa lupa. Kung pinagpe-pray ko, katulad ng prayer ni John, Lord, dumating ka na. Ang matapos na ang kahibangan ng lahat ng tao. At tumira na ako doon sa John chapter 14 na pinaghahanda mo. Because invasion will surely come. Dumarating na ang gera, ang linaw-linaw na sabi nga ni Kuya Amado pag nagpe-pray, buti may eschatological elder tayo na laging binabanggit yung mga huling araw to remind us that people nowadays are not expecting that, not anticipating that kasi busy sila sa ayun nga, Asian game. Busy sila sa celebration like the people right now. Just imagine, may nangyari pa ng ganito sa Rajasthan, India, Gujarat, India, na 1,074,000 hectares ng lupa ay dumating yung incursions. Lalim naman ng incursions. Pastor, what is incursion? It is the attack. It is a sudden attack, assault and raid, storming of balang. Kaya lahat ng sariwang mga halaman, iyak sila, walang natira. Yun ang picture ng last days. Wala talagang matitira yung locust na ito. Just imagine, locust binigyan ng chapters ng Diyos. Insekto po ito, pero chapter yung kanyang paglalarawan ng Diyos sa kanya. Ganun siya katindi. Matindi ito. It is the hostile entrance to one's territory. Yun yung locust. Ibig sabihin, sa last day, pagka nakot ka in the act at wala ka sa Diyos, hindi ka preparado ang puso mo, mapapabilang ka sa ganito. Infiltration. Kumbaga sa tubig, napasukan na ng pollution. It is aggression. Yun ang ibig sabihin daw ng invasion ng mga locos, sabi ng God. Ang ibig lang sabihin ng invasion, parang teritoryo ng West Philippine Sea, ay aggressively, may aggression ng China sa atin na pasukin tayo. Ang wala kay Kristo, sasabihin ko sa inyo, papasukin at papasukin kayo ng ganito. Kaya dapat tayo ay naghahanda, nagpe-prepare. Everything that we do is for the glory of God. Everything that we think and plan for this life is eternal values dapat. Mapakaiksi ng buhay, 60, 70, mawawala tayo. Maniwala po kayo. Napakabilis ng panahon. Nung umalis dito ang elder June ninyo, halos 50 anyos, pagbalik niya, mag-70 na siya. Nung makilala ko si Kuya Amado, ang katawan niyan, kala mo si UFC fighter. Di ba ngayon, ang buhok niya, kala mo na ang mais na numingibis na. Napakabilis ng panahon. Nung unang pagdating ko dito, malaagang mulak ang dating ko. Ngayon, chitay na. Joke. Napakabilis ng panahon. Sabi nga ni Peter, kumukupas ang lahat ng kagandahan. Ilipas ang lahat. Tatanda ang lahat. Yun nga po yan. This is the Bible description about locusts. They are the strong creatures
that brings misery. So last days, pag na-caught up ka without Christ in your heart, na-invade ka, life will be miserable. Ngayon ay miserable na ang buhay. May mga lugar sa Africa na hindi na kumakain ang mga tao. May mga lugar sa Pilipinas na napaka-malnourished na mga bata. The World Health declared the Philippines is one Asian country na may malnourishment ang mga bata. People are you listening? Yes, po. Kaya nga dito sa dating na December 9 and 10, may team akong binubuo, maiwan dito sila Kuya Amado, sila Kuya Hill para mag-pray sa amin. I already talked to the principal of the school at yung grade 6, ang grade 6 doon, 21, siguro matatanda na yung mga ibang grade 6 na nag-aaral. Teacher, 8 sa Sierra Madre. I already talked to them. Yung bibigyan nyo ng regalo dito, 21 na bata at 8 teacher. Magpo-focus tayo doon. Excited sila, prepare daw sila yung school, ando na lahat ng gamit. Sabi ko, pagpunta namin dyan, magtuturo kami ng gospel, yes, pastor. Pagpunta namin dyan, magbibigay kami ng tungkol kay Kristo, yes, pastor. Just imagine niyo yan. Kailangan talagang abutin natin. Ang kinakain doon, kamote, kasapa. Ha? Oo. Mayaman sila, no? Oo. Pupunta po kami doon. Handa nyo ba kaming isend? Parang walang sumasagot. Ang petsa lang nila available ay December 9 and 10. Susunod DepEd ano na kasi. The principal is so excited talking to me 2 nights ago na talagang Shepherd's Heart ay inihintay nila doon. Then the exposure of our kids, i-expose kita, gwapo, tanta, i-expose kita chay. At yung gustong yung exposure, hindi pwedeng hindi kayo ma-expose sa mission, yung mga taong makikita nyo, ganyan. Na nagsisimula ako ng ganito sa ating church. Para pagdating natin dito, may missionary heart kayo. May heart kayo na katulad kay Kristo. Naaawa kayo sa mga tao. How lovely on the mountains are the feet of them. Ang heart ni Kristo, ganyan. Hindi yung sarap buhay, yung computer, kakain, sarap buhay. Ganyan ang buhay natin eh. Minsan nakalimutan natin may mga huling araw. The Lord will invade this world and we need to really sacrifice our time to sa abot na ating makakaya to share the gospel to Jerusalem, Samaria, the ends of the world. People are really listening. Kaya mag-apply lang kayo sa akin kung gusto ninyo na sumama dito kasi magte-train ako sa inyo ng konti. Talagang huwag kayong keke may arte-arte doon. Sabi ko kay Candice, huwag kang maarte doon. Wala mga tissue doon. Umarte ka, magbaho ka ng ano mo. Talagang makikita mo yung mga tao. Kaya magbibihis ng galanting-galanti doon. Sabi ko. Kasi bundok yung pupuntahan natin. And the principal are excited. Kaya sa inyo na magdodonate, ina-announce ko na ito, 21 na bata, 8 teacher. Pag-isipan na, ayoko na magdala ng something bulky kasi hindi kakasya tayo. Siguro may konting cash, katulad ng binigay ni Kuya Hill, may Bible, may ganyan tayo. Kung ano maiisip nyo na sabihin nyo. Baka nga toothbrush, di pa makakita yung mga bata ron na kung yung mga titiklop na toothbrush. Tingnan natin pag-usapan. Sinishare ko lang sa inyo kasi excited ako that our church ay may pagmamahal din naman pala sa ganito. Meron tayong love in giving, how many years na? At isasabay ko na nga rin ito SH natin. I hope people, you remember the consequences of this invasion. Or the word, ito na, dinidiscuss ko na sa inyo. The Bible description is misery or the word of the Bible for today's modern world. Sabihin nyo nga ay consequences. Dito na ako. Nagsisimula na ako magmensahe sa inyo. Please listen. What is consequences? This is a result of sinning. This is the effect of an action. This is the moment of accounting. Yan, mag-accounting na si God. Yung mga kasalanan ng tao, meron tinatawag na national judgment. Merong individual judgment. Sa Bible may family judgment. Kaya makikita niyo may family na dudulot, nawawasak, nadidisintegrate because mayroong consequences. Consequences, ito parang locus na ito is the outcome of our sin. Yan po ang Book of Joel. You're living in sin, there will be a consequence for your sin.
People, are you listening? Ganito lang po kasimple yung mensahe, pero minsan na-over, loop. Because we think, as I said, life is not normal. This is normal for, halimbawa, United States of America. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Live in, live in. This is normal for America. Hindi na kinukonsider ang mga sacred things in life. Wala ng Diyos, basta sa sarili na naming buhay-buhay. Huwag nyo kaming pakialaman. At pag pinakaalaman nyo kami, sabi ng mga Canadian, we will sue you. Pakukulong namin kayo. So, ang gusto ko sabihin sa inyo, this action will reap consequences in the last day. People, are you listening? Are you listening, people? Yeah. Sabi rito, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices in life. Hindi tayo pwedeng mamili ng consequences. Pwede kang ganitong gusto ko, pastor, buhay, huwag mo akong pakialaman. Gusto ko, unbeliever na pangasawa ko, pastor. Ang pakialam mo, gwapo siya. Maganda siya, pastor. Matalino siya, pastor. Pero hindi siya anak ng Diyos. Anak siya ni Satanas. Parang hindi kayo, handa ba kayo makinig? Anak siya ni Satanas. Unbeliever siya. Dito nawasak ang buhay ni Solomon nung siya ay nakipamatok sa unbeliever. Bumagsak ang Solomon Kingdom. Dito na penetrate ang mga war ng gera ng mga Israel nung magpasok sila ng mga hindi nila kapananampalataya. People, listen carefully. Many, as I said, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choice. Like Adam and Eve, tuwan-tuwa sila dun sa tinatawag na pagpili nila. Pero yung pagpili nila sa mali ay nag-childbirth ng napakahirap sino po yan? Yun, ng bata. At nag-toil, nagpakahirap sa bukid, sino po yun? Adam. People, listen. Many times, sa buhay natin, we don't take or we don't expect ang consequences sa gumagawa ng kasalanan. Hindi mo ini-expect may consequences pala. Yung tatanim mo palang mali ay may aanihin kang masama. Kasi masarap ang kasalanan, enjoyable sa mata ang kasalanan, enjoyable sa puso ang gumawa ng kasalanan. Hindi mo iniisip yung consequence, no? People of God, ang Book of Joel, habang maitatama mo ang buhay mo, itama mo na. Kasi nagbibigay nga ang Diyos ng forgiveness, restoration, and consecration. Chapter 2 and chapter 3. Hindi tayo nagpo-focus sa chapter 1 lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung consequences. That we are responsible for every action and the consequences. Kaya kung di ka masaway ng tatay mo, di ka masaway ng nanay mo, di ka masaway ng pastor at galit ka pa sa pastor, pag sinasaway kita, at kalaban mo pa ako pagka pinagsasabihan kita sa magandang bagay, just remember, you are responsible for your own action. Huwag mo sisisihin sa church, di ako lumago sa church na yan. Eh kasi nga habang buhay kang ginagawa mo ang kasalanan. Paano ka lalago? Habang buhay kang ganun ang lifestyle mo. So the consequences, you are responsible. People, ito man sinasabi ng Panginoon. Sabi raw, we can ignore the reality of the Bible. Ipipilit mo pa rin ang katigasan ng iyong ulo. May mga kilala ba kayong ganito? But you cannot ignore the consequences of ignoring the result of your selfish choices in life. Kaya nga rito, Joel, bilang mangangaral, mag-warning ka. Kaya kung ikaw pupunta sa isang iglesia, 2 Timothy chapter 3, nakikiliti sa tenga mo, gusto mo yun. Gusto ko, pastor, ng church, yung tipong mala Joel Osteen na walang sinasabi sa kasalanan, walang sinasabi sa judgment. At hindi ako kinokorek. Ang sinasabi lang sa akin ay pagpapala, kagandahan ng buhay. Napunta ka sa kulto, kapatid. Kasi lahat ng minor prophets and the major prophets, iisa ang dala nilang mensahe. Repent. Bumalik kayo sa Diyos. Matakot kayo sa Diyos. Be terrified with God. Kaya kung pupunta kayo sa isang simbahan ang gusto nyo lang ay masarap sa puso, ang sarap pakinggan, mga devotion, at hindi tumatalakay sa kasalanan, you lose
so many things in your life. People, are you listening? Kaya ako, siguro habang nabubuhay, magwa-warning. May makakaaway pa ako dito, lalo na yung lumalaki kabataan ngayon kung ipipilit niya yung gusto niya. Kaya ako, kontrabida ako doon sa mga taong selfish talaga sa buhay. Iniisip lang nila buhay nila, survival lang nila, iniisip lang nila future lang nila. Hindi nila iniisip ang iglesia. Wala silang pakialam sa paglilingkod sa Diyos. Kaaway ako ng mga taong ganito. Talagang magkakaroon ng cold war, ako na magsasabi sa inyo, between pastor and this kind of thinkers. Kasi I will warn you about the consequences of the world. Pag kinain ka na nito at nawala mong eternal significance sa buhay mo, ang laki ng pananagutan ko sa Diyos pag hindi kita binigyan ng babala na katulad kay Joel. Parang natahimik kayo. Kaya mahirap po magpastor. Siguro kaya walang nag-a-apply dito na susunod. Mahirap po. Kasi makakaaway mo talaga mga tao pagka kinukorek mo buhay nila at ayaw nila magpakorek. Sabi nga ni James, kung alam mo tama, hindi mo ginagawa, ikaw yung nagkakasala. So this is the call right now sa pulpitong ito. May mga mali ka ba sa buhay? Lahat naman tayo may pagkakamali. Lahat naman tayo may weaknesses. But try to escape that sin. Go to God. Talagang ihingi mo ng tawad, itamang buhay mo, paano ayusin ito. At magugulat ka, ang Diyos ang mamamahala sa iyo, ang Diyos ang magre-reward sa iyo, ang Diyos ang magpapatakbo ng buhay mo. Yung ine-expect nung parang pangit, pero pag ang Diyos ang mawak, mas okay po. People, nakikinig po ba? Choose the right path. Diba? Choose that wonderful decision or choices in life. The wrong choice can devastate like locust ang buhay mo. Kaya wrong or right, black or white, ganun po ang Kristiyano. Maglilingkod o hindi, sabi ni Joshua, maglilingkod ba kayo o hindi maglilingkod? Ang sarap ng Diyos na nag-iimbita pa sa iyo sa umagang ito. Narinig mo pang mensahe ng Diyos na gusto kanyang palakarin sa magandang landas. Huwag mong piliin, huwag mong diskartihan ng sarili mo ang buhay. Araw-araw mag-reflect ka, baka mali na itong ginagawa ko. Baka mali na yung desisyon kong ginagawa ko. Uunahin ba ang Diyos? O pangalawa na lamang ang Diyos? Uunahin ba ang happiness kaysa sa holiness? Mali po. Maraming tao, I'm happy. Pero ang heart ay deceitful. That happiness leads you to the path of destruction and death. Proverbs 14 verse 2. Your wrong choices of life because of this self, because of this hard-headedness and happiness. As I said, action have consequences. May lasting impact ito. Imagine mo, marriage mo, wawasakin mo. Di ba? Yung marriage mo, wawasakin mo because of this lasting impact. The rest of your life result, yung outcome na ito. Ang katakot kasi topic natin, nasa ano pa tayo, chapter 1 eh. Hindi mo naman pwedeng ang buhay mo i-reset, i-edit, o undo, o push button na balik sa umpisa. May consequence eh, babayaran mo na eh. Hindi pwedeng i-reset, reset, kailangan, ganun. Pwede sa relo, nire-reset mo, di ba? Sa iPad nyo, nire-reset nyo. Pero yung buhay, hindi mo marireset. Yung outcome ng ginawa mong mali. So bago ka tumalon sa isang malalim na bangil na may tubig, pag-isipan mo ng 10 beses. Tama? Ako, bago lumusong sa mga lugar na matatarik, pag may dala akong sasakyan, hindi ko ipapangahas yung loob ko doon. Malakas ang loob ko, kaya ko yan. Didiskardihan ko yung gear ko, nasa tama ba? Na, may timpla na ako na mabilis sa mga prenong yan. Wala nang i-istorbo sa tenga ko, biglang mabibingi kahit tumadaldal yung pamilya ko. Nakakonsentrate ako doon sa desisyon. Minsan lang ako magkamali. Dito sa atok na yan, area bugyas na yan, patay ka. Kaya, yung regret, hindi ko mariregret sapagkat pinag-isipan ko ng gusto bago ko gawin. Sabihin mo sa katabi mo, you are the only person. Hindi nyo tinitingnan yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. You are the only person responsible for your action. Kung isisisi sa asawa mo, isisisi sa pastor,
Masisisi sa elder. Pag ako nagluto at hindi sumarap, kasalanan ko yun, hindi kasalanan ni Candice yun. I am responsible in my own action. Yun yung consequences. Just imagine a nation, Judah, sama-sama silang gumagawa ng masama. Pwede na silang durugin ng Panginoon. Nakatulad sa Ninive na tinalakay sa inyo ng inyong elder amado, pwede na silang wasakin ng Diyos dahil masama silang lahat. Katulad ng Sodoma at Gomorra na talagang masama na halos lahat, uulan ng apoy. Katulad ng panahon ni Noah na talagang sila ay labis na kasamaan, Genesis chapter 6, umulan ng tubig. For how many months umulan ng tubig? How many days? Very good. 40 days and diba? 2 araw lang umulan sa Alabang, ba? Hindi na kami makadaan sa daang hari doon sa dulong-dulo. Imagine mo, 40 days. Sabi mo, hindi mangyayari sa amin yan. Hindi mangyayari sa amin yan. Di ba yung Libya, 20 plus ang namatay? Nangyari sa kanila. Di ba may mga individual judgment? Sana po ay people of God, consequences are ahead. Kaya kung di ka halimbawa tumitigil sa kakakain ng araw-araw taba, sarap taba. Chiria. The consequence is just ahead. Minsan, sabi nga ni Peter, may suffering tayo sa buhay, hindi dahil may suffering sa mundo, kundi kagagawan mo. Kagagawan mo, napuyat ka, kaya pala bumagsak ang BP mo, hindi ka natutulog. Tapos isisisi mo sa last days na kasi pastor. Kasi nanonood ka hanggang umaga. Bata pa ako, pastor, kaya-kaya ko yung sisingilin ka pagtanda mo. Pag hindi ka natutulog. Kaya nga ako talagang I see to it, 9 o'clock, 9:30 ay tinatabihan ko na yung asawa ko, naghihilig na. Kasi tumatanda. Napansin ko yung bigyan ko ng sleep yung katawan ko, nag-normalize ang lahat sa akin. BP ko maayos. Sabi ko, good sleep talaga ang solusyon. Simple lang ang aking sinasabi, but consequences are ahead. In every single thing you do, you are choosing ay direction in life. Direction yun. Pipiliin mo mapapangasawa, direction yun. Pastor, ang higpit mo naman doon sa mapapangasawa. Siyempre nandyan yung anak ko, babae. Siya na lang walang asawa. Paano kung mamili siya, gwapo nga, mayaman nga, anak naman ni Satanas. Tapos mababalita ako, dadalaw sa bahay ko, may peklat dito. Baka kahit pastor, makapatay. May black eye yung anak ko. Baka manunog ako ng bahay ng biyanan niya. Siyempre, anak ko yan. Ibig sabihin, kaya hanggang mawawarningan mo, hanggang bata pa, God will reward you if you choose Him. Talagang pag tamang-tamang desisyon mo sa buhay, you will really reap the harvest of the bountiful benevolence of God. Pag pinipili mo lagi ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Rather than your happiness, kesa sa holiness. Yourself, kesa sa surrender sa Diyos. People are you listening? Kala nyo, ganun-ganun lang, makayang i-handle yan ng gagawin kong Christian, pastor. Dadalhin ko sa church, gagawin kong born again. Bakit? Diyos ka ba? Kaya mong gawin born again yun? Ikaw ba ang Diyos para gawin mong born again? Pagpasalamat ka na lang kung ang partner mo yun, kasama mo na sa church. Purihin ng Diyos at sumasamba sa church. Pero yung hahaltakin mo pa. Hahaltakin mo, dadalhin mo sa simbahan, umating ka, ayaw ng pastor namin na hindi born again. Mahal ko yung mga hindi born again, igagaspel ko yan. Share ko ng ebanghelyo yan. At pag nakita kong sila ay mga sheep na lost, praise God. Pero alam mo, pagka hindi sheep ay lost alam ko rin kung goat talaga eh. Alam niyo ba yung goat? Greatest of all time. Alam niyo yung goat? Manunuwag at manunuwag yan. Walang gagawin niya kundi manunuwag sa buhay. So, choose the right decision. People are really listening. Talaga mabigas din. Parang chess ang buhay. Kulit ni pastor sa mensaheng ito. Every decision may consequence, parang chess yan. Tinalo ko ni Tan yan eh. Babawi na lang ako next time. Ayan. Every wrong move is your decision.
Be with God today. Obey God today. Obey His words today. Don't follow your deceitful heart. Don't follow your emotion. Don't follow lang katigasan ng ulo mo at mag-aadya sa buong church sa'yo. Ay matigas ang ulo mo. Wala ka nang pinakikinggan. Mayabang ka na. Better to do the will of God than to suffer with regrets. Pastor, talaga ba magsasuffer with regrets? Yes. Yes, pagka ang decision mo ay hindi will ni God, hindi based sa word of God, hindi based sa plan ni God, hindi based sa gusto ng Diyos sa inyong buhay. In everything we do, we must glorify Him, we must honor Him, and we must give talaga yung lahat ng trust and turn to our Lord Jesus Christ. Katulad ng mensahe ng inyong elder, amado, huwag kang makipaglaro sa Diyos sa iyong mga ginagawa sa buhay. At talagang kung ano ang Diyos, kung anong gusto niya, huwag na huwag mong i-disobey. Disobedience to God is the last sin na gagawin ng maraming tao sa uling araw. Yan ang mga nakalista na paglabag nila sa Diyos. Today is Inom Month. Alam niyo bang Inom Month ngayon? October. Sino na nakainom? Daya nyo, hindi kayo nagsasama. Inuman ngayon. Sa balita nga itong October na ito, maraming basag ulo, maraming millennials, mga young people ang napupunta sa presuhan in connection of this wrong temptation. Think of your family, think of yourself. Kabataan, habang bata pa kayo, think a lot. Amen ba doon? Pastor, bigat naman ng sermon mo. Hindi ka huminto ron sa huwag kang makipamatok. Ay, meron pa ako ito, di pa tapos. Choose your lives mate carefully. From this one's decision will come 100% of all your misery and happiness. Totoo yan. Walang happiness doon. Consequences doon. I guarantee you. Masarap makapangasawa ng isang makasalanang anak ng Diyos. Makasalanan din naman, pero anak ng Diyos. Madaling magkasundo yan, madaling mag-usap yan. Kahit mag-away pa yan, madaling iayos yan. Kahit grabing awayan pa yan, kahit nagbabasagan pa yan, pag pareho believer yan, may common denominator yan. The light of God will shine upon them. Napakahigpit ng Biblia dyan from Genesis, from the book of Apostle Paul, winawarningan tayo. And secondly, mabilis lang ito, we need God's consecration, forgiveness, and restoration. Tutuloy ko kasi ito sa susunod sa ating prayer meeting, yung mga points patungkol dito. Ang sabi ng Diyos dito sa chapter 2, verse 13, rend me your heart. Ito na, andito na yung consecration and restoration. What is rend me your heart? Joel 2:13, tearing of one's clothing. Katulad ng ginawa ni David, ginahak niya ang kanyang damit. Katulad ng ginawa ni Job, ginahak niya ang kanyang damit. Katulad ng ginawa ng mga nasa kulungan sa panahon ni Apostle Paul, ginahak nila yung kanilang damit. Tearing. It means they are terrified with God when their action is against God. Takot sila sa Diyos. What is the religion of the Old Testament? Fear of the Lord. Paano ka magkakaroon ng happiness in the Old Testament? Fear of the Lord. Paano mo makukuha ang wisdom sa Old Testament? Ano sabi? Paano ka magkakaroon ng wisdom? Fear of the Lord. May tanong ako sa inyo sa generation ngayon. May takot ka pa ba sa Diyos? Diba? Takot ka pa ba sa magulang mo? Ba, hindi ka na natatakot sa magulang mo, ha? Gusto mo nang gawin ang gusto mong gawin, ha? Hindi pwede yun. Palit tayo ng posisyon. Ikaw maging magulang, ako magiging anak. 1 week experiment. Ikaw mag-provide sa aking pangangailangan. Pwede bang mangyari yun? Uy, tanong ko kayo, pwede bang mangyari yun? Huwag mong paluin yung anak mo. Palit tayo, anak. Ikaw ang magbabayad ng kuryente, ikaw ang magbabayad ng meral mo. At magbabayad sa tuition fee. Palit tayo.
Lahat ng pangailangan namin, anak, ikaw ang mag-supply. Ginawa na ba ng anak yon? People are really sitting. Hindi nga pwede. Kaya nga dapat sa magulang pa lang, nire-respeto mo, magkakaroon ka talaga ng fear of the Lord. Pastor, malapit ka naman matapos? Opo. Eh, kailangan ko to. Joel kasi, isang linggo ko lang tatalakayin sa inyo, pero sarap aralin. Sinasabi ng Panginoon, sorrow is not enough. Crying is not enough. We must mean it. We must decide for it. We must walk for it. Talagang pagkakasalanan, iiwan. Pagkasalanan, igagahak mo yung mga damit mo. Lord, I will rend my heart. What is rendering our heart? It is seeing our sin as God sees it. Kasi pag ikaw ang tumingin sa kasalanan mo, bebebihin mo. Pag ikaw ang tumingin sa kasalanan mo, uy, happiness ko to. Pag ikaw ang tumingin sa kasalanan mo, ay, ngayon lang ako naging masaya dito. Lagi ko sinasabi ko, nagiging selfish ka. Pag ikaw tumingin sa kasalanan mo, lalambutan mo ang pagtingin mo. I-justify mo, bibigyan mo ng katwiran. Ang sinasabi ni Joel, seeing our sin as God sees it. Imagine mo, isang kagat ng mansanas, hirap sa panganganak at paghihirap ng pagtoil sa bukid. Napakalupit pa ng Diyos nun? Hindi. Binigay niya sa iyo ang buong hardin. Libu-libong prutas nandun, iba't ibang uri, pero nagnasa ka sa isa. At kinalimutan mong ang Diyos ay nagpo-provide sapagkat makasarili ang iyong puso. At gusto mong sumunod sa pusong ito. Kahit hardin na ang binigay ng Diyos sa iyo. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang sin, seeing our sin as God sees it, napakahalaga nito. This is the key for a changed man. Paano tumingin ng Diyos sa aking kasalanan? Hindi mo ito lalabnawan, hindi mo ito isusugarcoat, hindi mo ito bibigyan ng matatamis na icing. Gagahakin mo ang iyong David, katulad ni David, na umiyak sa harapan ng publiko, ako'y nagkasala sa Diyos. Create on me a clean heart, O God. At habang buhay niya itong iniisip at isinulat, ang pagkakahiwalay niya sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. Meron pa bang mga taong ganito ngayon? Para makita niya ang kanyang karumihan para lumapit sa Ebanghelyo. Para lumapit kay Kristo. Para makita ng Panginoon kung gaano kakarumi na inaalay mo ang lahat ng iyong dumi. O sinasabi mo sa Panginoon linggo-linggo, kaya kong i-manage ang buhay ko, kaya kong i-manage ang buhay ko. Diyan ka lang. And that is bad. Hindi tayo manghihilot ng kasalanan, hindi nanghihilot ang Diyos ng kasalanan. Nagbibigay sila talaga ng consequences. Turn and trust to the Lord. Yan ang render your heart. Turn your eyes upon Jesus and in a while, alalahanin natin ang Panginoon. Trust God as your Savior. Walk genuinely to the Lord. Walk seriously to the Lord. Isuko mo ang lahat ng mga mali mo sa buhay. Amen ba ron, mga minamahal? Rend your heart in Hebrew means split. Tear to pieces. Bust and separate abruptly. Alisin mo ang mga bagay na ito. Meron kang intense, great repentance and holy zeal for the Lord. And telling Him, I need you desperately. I need you desperately. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Panginoon,